Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. 26 na South Koreans na dumating sa Cebu noong Martes, hinahanap na ng Department of Health Region 7. Temporary travel ban sa South Korea, hindi pa ipinatutupad ng Bureau of Immigration. Resolusyon kaugnay nito, hindi pa natatanggap ng ahensya. Secretary of Health ng Pilipinas at Japan, aminadong nagkaroon ng lapses o pagkukulang sa pagsasagawa ng quarantine protocol sa MV Diamond Princess cruise ship. Pangulong Rodrigo Duterte tinanggap ng paghingi ng paumanhin ng ABS-CBN, subalit walang direktang tugon kung lalagdaan nito ang franchise bill ng network sakaling iakyat na ito sa kanya ng Kongreso. National Telecommunications Commission hindi maaaring mag-issue ng provisional authority kapag napaso na ang prangkisa ng ABS-CBN sa May 4, ayon kay Senator Panfilo Lacson. DNR Warriors gugulatin ng defending champion AFP Cavaliers sa inihandang place sa Game 1 ng UNTB Cup Season 8 Championship. Una sa ating mga balita, hinahanap ngayon ng mga otoridad sa Cebu ang 26 na South Koreans na dumating sa lalawigan noong Martes. Ayon sa Department of Health Region 7, kahit hindi nakitaan ng sintomas ng coronavirus disease ang mga ito, ibibilang pa rin sila sa kategoryang persons under monitoring. Mula sa Mactan, Cebu International Airport, ito ang balita ni Gladys Tuabi, live. Yes, Gladys, go ahead. Yes, maayong hapon, Angela. Inaalam na ng Department of Health Region 7 katuwang ang Bureau of Quarantine at iba pang concerned agencies ang kinaroroonan ng 26 na South Korean na dumating sa Cebu noong Martes. Ang nasabing mga turista ay dumating noong February 25 o isang araw bago ipinatupad sa bansa ang pagbabawal sa mga nanggaling sa North Gyeongsang South Korea na pumasok sa bansa dahil sa banta ng COVID-19. Ayon sa DOH, bagaman hindi sila nakitaan ng sintomas ng naturang sakit, ibibilang ang mga ito na persons under monitoring. Asa silang hotels and advise the hotels asa sila kung sa ilang mga restrictions nga asa sila mo adto. Sa hotels, resort o atong i-verify ilang mga whereabouts. For now, ato lang silang subaybayan. Wala tay advisory on doing the quarantine on them. So ato lang silang i-monitor o na sila ibation atong i-diretso sa hospitals. Gamit ang Health of Personal Declaration Card ay inaalam na kung anong resort o hotel nakatsakin ng mga ito upang agad ma-monitor ang kanilang kalagayan. Hindi muna ika-quarantine ang 26 na South Koreans ngunit pinapayo ang mag-self-isolation. Kung makikitaan na mga ito ng sintomas ay agad namang dadalhin sa ospital. Pumapangalawa ang South Korea sa mga bansa na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 infection. Angela, sa kasalukuyan mayroong 5 PUIs at 144 na PUM sa Central Visayas. Angela? Maraming salamat, Gladys Tuabi. Hindi pa lubusang ipinatutupad ng Bureau of Immigration ang temporary travel ban sa South Korea dahil hindi pa rin natatanggap ng ahensya ang resolusyon mula sa Interagency Task Force hinggil sa proseso at mga regulasyon sa pagpapatupad nito. Sa ngayon, tanging ang pag-alis ng mga Pilipinong turista patungong South Korea ang hindi muna pinapayagan ng ahensya. Ito ang balita ni Joanne Nano. Patuloy pa rin ang lipad ng mga eroplano patungong South Korea mula sa Pilipinas, bagaman inanunsyo na kahapon ng Malacanang ang pagpapatupad ng temporary travel ban sa naturang bansa dahil sa pagdami ng kaso ng coronavirus disease doon. Sa datos ng Manila International Airport Authority, may 10 arrival at 10 departure flights ang natuloy pa rin ngayong araw. Ayon sa Bureau of Immigration, hindi pa rin epektibo ngayong araw ang temporary travel ban sa South Korea dahil hinihintay pa nila ang resolusyon mula sa Interagency Task Force. Paliwanag ni Dana Santoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, hindi pa nila natatanggap ang detalyadong proseso at mga regulasyon para sa pagpapatupad ng travel ban sa South Korea.
Isa na rito ay kung paano nila matutukoy kung nanggaling sa Daegu at North Gyeongsang Province ang isang dayuhan na darating sa Pilipinas. Ang Daegu at North Gyeongsang Province ay mga lugar sa South Korea na lubhang apektado ng coronavirus outbreak. Dahil wala pong indication sa kanilang passport if they are coming from this area. Yung interagency task force po ay makikipag-coordinate with the Korean authorities para po makapag-issue sila ng certification to distinguish kung yung passenger po ba, yung foreign national po ba na dumadating galing sa Korea ay galing po sa mga areas of concern na yon. Sa ngayon, tanging ang pagbiyahe pa lamang ng mga Pilipinong turista papuntang South Korea ang mahigpit na pinagbabawalan ng immigration sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang paliparan. At dahil wala pang malinaw na regulasyon sa travel ban, inaantabayanan pa ng mga airline company ang abiso mula sa Civil Aeronautics Board bago sila magkansela ng mga flights. Sa ngayon po, patuloy po yung ating flights to South Korea. So once na maplansya na po natin lahat ng ito, maglalabas po tayo kaagad ng travel advisory, listing down any possible flight na pwedeng makancel dahil po sa travel ban na ito. The airlines, even the Bureau of Immigration, once they receive a copy of the resolution, meron binibigyan po sila ng IATF ng ganitong oras para maisagawa nila yan, maipa-advise nila sa airlines at maipatupad natin yan. Samantala, pansamantalang itinigil ng Cebu Pacific ang kanilang online check-in service sa lahat ng international flights. Sa kanilang official Twitter account, sinabi ng Cebu PAC na layo ng hakbang na personal nilang masuri ang travel history ng isang pasahero bilang pag-iingat hinggil sa COVID-19. Nauna na ring sinuspinde ng Philippine Airlines ang kanilang self-printed o digital boarding passes sa lahat ng domestic at international flights na bahagi pa rin ng kampanya laban sa coronavirus disease. Joanna Ano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nangangamba na ang ilang Pilipino sa South Korea bunsod ng mabilis sa pagtaas ang naitatalang kaso ng coronavirus disease sa naturang bansa. Pati ang mga mamamayan ng ibang bansa na nasa Korea ay natatakot na rin dahil baka mahawa sila sa nakamamatay na sakit. Ito ang balita ni Enrique Lebiran. Ramdam na ng mga Pilipino sa South Korea ang malaking epekto ng coronavirus disease. Ayon sa Filipino actor-director na si Nash Ang, mistulang ghost town na ang ilang lugar. Marami na rin anyang mga travel agency ang nagsara, pati school activities, kinansela na rin. These days, palala yung sitwasyon dito sa Korea. Pumunta ako dun sa Seoul Global Startup Center, dun sa office namin. Biglang parang ghost town, walang katao-tao. Whereas yung kahapon pati ng isang araw, meron pang mga konting tao. So, naapektuhan talaga siya ng malaki. Institutions are closed. Yung teaching, yung mga nagtuturo sa mga hagwons or mga private institutes are closed. Travel and events are also, most of them are canceled. Katulad lang man yung graduation ng mga schools dito is canceled din. Si Zenaida Handang naman nakararating lang dito sa Korea noong isang linggo ay nababahala na rin sa kanyang kalusugan dahil matanda na umano siya at baka mabilis siyang makapitan ng virus. Narito siya sa South Korea para pasyalan ang anak na nagtatrabaho dito. Titingnan natin yung sitwasyon. Kung kailangan umuwi. Kung hindi, dito muna ako sa anak ko. Medyo tahimik. Tapos, nakamas lahat ang tao. Konti na lang yung taong malakad. Nag-alala rin ako kasi medyo senior na ako. Buti na lang may mga gamot akong dala. Ang isang US citizen naman na si Meredith Canlu, nakatira sa Daegu kasama ang kanyang pamilya, ay natatakot na rin. Ilang milya lang umano kasi ang layo nila mula sa Shincheonji Church kung saan naitala ang maraming kaso ng COVID-19. It is kind of scary, and the fact that it pops up and you don't know where it might be is kind of scary, or who it might be is kind of scary. And the most scary thing is just, I really fear for my kids that they would get sick and get quarantined for 2 weeks somewhere in the hospital without me. Sa Seoul naman, mahigit 400 mga bus ang dinisinfect ng mga otoridad na ginagamit sa pampublikong transportasyon. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1,000 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa South Korea. Enrique Lebiran, UNTV News and Rescue, South Korea.
Aminado ang Secretary of Health ng Pilipinas at Japan na nagkaroon ng lapses o pagkukulang sa pagpapatupad ng quarantine protocol sa MV Diamond Princess cruise ship. Samantala, mahigit 200 Pilipino naman sa Macau ang nagpahayag ng kagustuhan na umuwi ng Pilipinas sa gitna ng banta ng coronavirus disease. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa mahigit 3,000 crew member at pasahero ng MV Diamond Princess cruise ship, 705 na ang nagpositibo sa COVID-19. 80 sa mga ito ay ang mga Pilipino at 10 sa kanila ang nakalabas ng ospital at hindi kasamang nakauwi sa Pilipinas. Paliwanag ng health authorities, naging mabilis ang pagkalat ng COVID-19 sa loob ng cruise ship dahil madalas ang exposure at interaction ng mga ito sa isa't isa, lalo na't nasa confined area sila sa loob ng barko. Sa assessment naman ng Health Chief ng Pilipinas at Japan sa naging sitwasyon sa loob ng barko, naniniwala ang mga ito na may naging pagkukulang sa pagpapatupad ng quarantine protocol. Ayon pa sa kalihim, ang isa sa naging lapses ay ang patuloy na pagpapatrabaho sa mga crew member ng cruise ship sa kabila ng banta ng COVID-19. What would have been ideal was to have ensured that even the crew were strictly following quarantine protocols. They shouldn't have let them mingle, go around. So, kaya nagkaroon ng ganung problema. Pero ayon naman sa World Health Organization o WHO, hindi na iwasan ang naturang sitwasyon dahil may mga pasahero sa barko na kailangan pa ring pagsilbihan. But then who would look after and provide services? That's something that's already happened, right? We can't roll it back now. Samantala, ipinaliwanag ng DOH na voluntaryong nagpahayag na nais umuwi na ng bansa ang nasa 210 OFW sa Macau, kaya pinag-uusapan na ng Interagency Task Force ang repatriation sa mga ito. Hindi naman po yun na naging choice ng Interagency Task Force o ng gobyerno. Ito po ay isang request galing po sa ating mga kababayan sa Macau. So hindi po tayo pumipili ng kung sino ang dapat, no? Although syempre special case po yung sa MV Diamond Princess and of course in Wuhan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Trauma ang inabot ng isa sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa MV Diamond Princess matapos isailalim sa quarantine ang barko dahil sa coronavirus outbreak. Dahil sa naging karanasan, ayaw na niyang muling magtrabaho sa barko. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong, exclusive. Nagtatrabaho bilang deck maintenance ng MV Diamond Princess ang Pinoy seaman na si alias Derek nang isailalim sa quarantine ng barko dahil sa coronavirus outbreak. Malaki ang pasasalamat nito na hindi siya nahawa sa nakamamatay na sakit. Kasama siya sa mahigit 400 Pilipinong nakauwi ng bansa at sumasailalim sa quarantine sa New Clark City sa Tarlac. Dahil sa naging karanasan sa Diamond Princess cruise ship, wala na muna siyang plano na magtrabaho uli sa barko. Sa katunayan, plano na niyang i-terminate ang kontrata at manatili na lang sa bansa kasama ng kanyang mga magulang. Sabi po ng pamilya ko, huwag na daw po ako magbarko eh. Huwag na daw po ako mag-cruise ship. Subukan ko po muna siguro. Natatakot din kasi ako brad eh, pag nasa cruise ship. Pero ang isa sa ipinag-aalala ni Derek ay kung makakahanap siya ng trabaho sa bansa. Itong quarantine period na to, meron pa po kaming sahod, dire-diretso po po. Tapos after ng quarantine, makakatanggap po kaming ng 2 months paid off. Yun po yung sabi ng kumpanya, 2 months paid off. Tapos, kung gusto mong ituloy yung kontrata mo, pwede naman po sa mga kakasimula pa lang ng kontrata, pwedeng sumampa ulit. Sa akin, ang pinili ko na ho, yung tapusin ko na yung, i-terminate ko na yung kontrata ko. Wala na rin muna siyang planong umuwi sa kanilang lugar sakaling makalabas na sa New Clark City. Hindi na rin ako siguro magpapakita sa mga tao ng baka ano pong sabihin niya sa akin. Pag-iingat na rin. Ayon kay Derek, inilabas siya ng New Clark City ngayong araw at dinala sa ospital kasama ang 2 iba pa. Inoobserbahan sila ngayon sa pagamutan matapos makaramdam ng pananakit ng lalamunan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Mahigpit na ipinatutupad sa New Clark City ang mga protocol sa pagpapapasok ng supply
at paglabas ng mga basura upang maiwasan ang pagkalat ng anumang sakit. Ito ay kahit wala namang naitatalang kaso ng COVID-19 sa mahigit 400 naka-quarantine sa naturang pasilidad. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mas mahigpit na protocols ang ipinatutupad ng Department of Health sa Athletes Village sa New Clark City sa Tarlac Province. Ito ay habang isinasailalim sa quarantine ang mahigit 400 Pilipino na nagmula sa MV Diamond Princess sa Japan. Bunsod nito, limitado ang mga paggalaw sa loob ng sports hub maging ang mga pumapasok at lumalabas sa buong pasilidad. Ayon sa Department of Health o DOH, ang pamunuan ng MV Diamond Princess ang magsusupply ng mga pagkain, toiletries at iba pang logistics o pangangailangan ng mga repatriate. Maaari ani nang makapasok ang delivery services sa gate ng New Clark City, ngunit para lang magbaba ng mga supply. Pagdating po dun sa loob, meron po tayong mga nakaatas, no? Or nakatalaga na mga aids natin kung saan sila po ang nagdadala ng mga logistical requirements, pagkain sa bawat kwarto. Sila po ay nakadoon ng complete personal protective equipment kapag ginagawa po nila ito. Dagdag pa ng DOH, mayroon ding kumpanyang nakakontrata para naman sa waste disposal mula sa loob ng pasilidad. Katuwang sa pangangasiwa nito ang mga kawani ng DOH sa Region 3 at ang management ng Diamond Princess. Malabo rin aniyang maapektuhan ng sewerage system o ang paraan ng pagtatapon ng tubig mula sa gusali kung saan naka-quarantine ang mga repatriate, lalo pat may distansya ang pasilidad sa mga komunidad sa karatig lugar. So itong mga waste natin doon are considered hazardous waste, no? So meron nakatalaga na pagtatapunan at kung paano ang proseso, kung paano siya i-dispose. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Sa kabila ng mga ipinatutupad na precautionary measures sa New Clark City sa Tarlac, hindi pa rin nawawala sa mga residente sa Sitio Kamatis, Barangay Aranguren sa Capas ang mag-alala. Pakiusap naman ng lokal na pamahalaan, sana sa ibang lugar naman dalhin ang susunod na mga batch na mga kailangang isailalim sa quarantine. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Tiniyak ng Department of Health o DOH na nagpapatupad sila ng kaukulang precautionary measures upang mapanatiling ligtas sa sakit ang mga residenteng malapit sa New Clark City at mapawi ang kanilang pangamba sa banta ng COVID-19 dahil sa mga OFW na naka-quarantine sa lugar. Araw-araw ay may naka-standby na health officer sa residential area na malapit sa NCC. Ayon sa DOH, dumadaan din sa proper treatment and disposal ang mga gamit ng mga naka-quarantine sa Athletes Village. Nagsasagawa rin ang kagawaran ng orientation sa mga residente sa lugar kaugnay ng coronavirus disease. Ongoing po yung community orientations natin regarding po sa pagpaunawa kung ano ba yung coronavirus, yung COVID-19 and how it is being transmitted. The general measures that we are also advocating is that we need to strengthen our advocacy in terms of personal hygiene. Po yun talagang pinakamabisa kong paraan pag inuubo tayo. Subalit sa kabila nito, hindi pa rin maiiwasang mangamba ang mga residente sa paligid ng New Clark City. Gaya na lamang ni Aling Cora na nasa 500 meters ang layo ng bahay sa NCC. Takot po. Kaya lang, sabi ng mayor, walang sakit. Hindi, gano'n na lang, susunod na lang kami. Malaki pa po yung takot. Siyempre, hindi po maiwasan yun. Lalo na nakakamatay po yung sakit. Kahit sino naman po yung tanongin, matatakot ka. Lalong-lalo na po, kalapit lang po namin dito. Hindi na maiiwasan na hindi matakot. Bukod sa pangamba, apektado rin ang kanilang mga kabuhayan. Ang mga trabahador na umuupa sa mga maliliit na barong-barong, nagsiuwian muna dahil wala munang trabaho. Maging ang mga tindahan walang bumibili. Kaya naman umaapila ng ayuda ang mga residente sa pamahalaan. Samantala, pakiusap naman ng lokal na pamahalaan na sana sa ibang lugar naman dalhin ang susunod na batch na isa sa ilalim sa quarantine. Ang gusto ko lang po sa Department of Health, you have tested the province already in our readiness and we support. I think in cases like this, other provinces should also be tested for their readiness. I hope this will be the last. If there will be third batches, I hope
they will already consider Port Magsaysay. Why we cannot repair the Port Magsaysay, make a rehab center in 20 days? So that is our appeal. Hoping there will be no term batches anymore. Brian Lacanlale, UNTV, News and Rescue, Kapas, Tarlac. Umabot na sa mahigit 82,000 ang kaso ng coronavirus infection sa buong mundo. Pinakamarami ang naitala sa China na sinundan ng South Korea, Japan at Italy. Ito ang balita ni Janice Inhente. Naghahanda na ang mga pharmacies sa Brazil sa posibilidad na tumaas ang demand ng mask at gloves matapos maitala ang unang kaso ng coronavirus disease doon. Isang 61 taong gulang na lalaki na nanggaling sa Italy ang patuloy na inoobserbahan ngayon sa isang pagamutan sa Sao Paulo matapos magpositibo sa COVID-19. May 20 suspected coronavirus cases na rin doon at 12 sa kanila ay nanggaling sa Italia. Naka-alerto naman ngayon ang mga otoridad sa mga paliparan sa Argentina at Bolivia matapos maitala ang unang kaso ng COVID-19 sa Brazil. Wala pang kaso ng coronavirus sa Argentina pero may suspected case na sa Bolivia. Nanawagan naman ang pamahalaan sa naturang mga bansa sa kanilang mga mamamayan na maging kalmado. Mahigit 700 guest mula sa 25 bansa ang hindi makaalis sa H10 Costa Adeje Palace Hotel sa Tenerife matapos isailalim sa lockdown ang gusali. Ipinatupad ang lockdown matapos magpositibo sa coronavirus disease ang isang Italian doctor at asawa nito na nagbabakasyon sa isla. Agad naman silang dinala sa ospital. Mananatili ang mga guest at staff sa hotel sa loob ng 14 na araw na quarantine period. May naitala na rin kaso ng COVID-19 sa North Macedonia at Georgia. 2 naman ang nasawi sa France dahil sa naturang sakit. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, umabot na sa mahigit 82,000 ang kaso ng coronavirus disease sa mahigit 40 bansa at mahigit 2,800 na ang nasawi dahil dito. Ang China ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso na sinundan ng South Korea, Japan at Italy. Sa buong mundo, mahigit 32,000 na ang gumaling sa nakamamatay na sakit. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Matindi ang epekto ng coronavirus disease outbreak hindi lamang sa kalusugan, kundi maging sa turismo, edukasyon, negosyo at sektor ng manufacturing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Pilipinas, nanawagan sa economic managers ng Duterte administration ang isang mambabatas na paghandaan ang posibilidad na lumala ang problema at maging pandemic ang COVID-19. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Araw-araw nadadagdagan ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay dahil sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa mahigit 40 bansa sa buong mundo. Bukod sa kalusugan ng mga mamamayan, malaki rin ang epekto ng COVID-19 outbreak sa pandaigdigang ekonomiya. Batay sa ilang ekonomista, mas tiyak ang matinding impact sa global economy ng COVID-19 kaysa sa SARS epidemic. Sa China, ang ground zero ng COVID outbreak, tiyak ang epekto sa paglago ng ekonomiya sa first quarter ng taon, lalo na't nagpapatupad na ng travel restrictions ang ibang mga bansa. Pangunahing bumaba ang stock price ng mga airline, shipline at iba pang kumpanyang may kaugnayan sa tourism industry. Sa shipping sector, matindi ang pagbaba ng raw material imports sa China dahil sa pagsasara ng mga factory na ngayon nag-uumpisa pa lang na makarecover. And on the finished goods side of it, you've got empty containers, for example, in China, and you've got a shortage of containers in the States because the manufactured goods are not getting out of China and being transported around the world. So it's affecting all the supply chain throughout the shipping industry. Dahil dito, apektado rin ang supply networks ng mga multinational company. Sa Italy, kung saan lagpas na sa 370 ang positibong kaso ng COVID at 12 na ang namamatay, naka-lockdown na ang 10 bayan sa Lombardy at marami ng establishmento ang nagsara tulad ng mga paaralan, universidad, museo at sinehan. Sa Japan, apektado na ang turismo at pinangangambahan ding lumawig pa ang impact sa Tokyo 2020 Olympics at Paralympic kung magpapatuloy ang COVID outbreak.
Sa Pilipinas, inihayag ng Department of Trade and Industry na apektado ng flight restrictions papunta at galing China ang supply ng electronics, autos, auto parts at pharmaceutical industry sa bansa. Kaya naman binigyang diin ng chairman ng House Committee on Trade and Industry at Valenzuela City Representative Wes Gatchalian sa mga economic manager ng Duterte administration na dapat maging handa ang pamahalaan sa worst case scenario kaugnay ng COVID-19. Ito ay lalo na't nagbabala ang World Health Organization sa posibilidad ng pagiging pandemic o paglaganap sa buong mundo ng nakamamatay na COVID-19. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Isa pang Pilipino sa Hong Kong ang nagpositibo sa coronavirus disease. Ito ay isang 29 anyos na babae na ngayon ay kasalukuyang inoobserbahan sa isang ospital doon. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, wala na itong lagnat sa ngayon at nasa maayos na kondisyon. Ang unang Pilipino na nagpositibo sa COVID-19 sa Hong Kong ay nagnegatibo na sa mga sumunod na test na isinagawa ng mga doktor, kaya nakatakda na ito lumabas ng ospital ngayong linggo. Samantala, isang Pilipino na lang ang nananatiling naka-quarantine sa Hong Kong pero hindi ito nakitaan ng anumang sintomas ng respiratory illness at nakatakda na rin itong lumabas ng quarantine camp bukas. Marami na ang nagpapatupad ng travel ban dahil sa banta ng coronavirus disease. Hindi lang mga airlines ang apektado nito, kundi pati ang mga sea vessels. Pero lahat ba ng mga seafarer ang apektado ng travel ban? Ito ang balita ni Dante Amento. Sa gitna ng patuloy na pagkalat ng deadly coronavirus disease, nagpapatupad na ng travel restrictions o travel ban ang iba't ibang mga bansa sa mga lugar na may outbreak ng COVID-19 gaya sa China. Hindi lang ang mga airlines ang apektado kundi pati mga sea vessels. Kamakailan isinailalim sa quarantine ang Diamond Princess cruise ship matapos magkaroon ng outbreak ng coronavirus sa naturang barko. Pero may epekto ba ang mga travel ban sa mga Filipino seafarer? Ayon kay Engineer Nelson Ramirez, presidente at founder ng United Filipino Seafarers, na may 8 miyembrong shipping companies at 56,000 seafarers, hindi lahat ng uri ng seafarers ay apektado ng travel ban. Halimbawa nito ang mga nagtatrabaho sa mga cargo ship o traditional seafarer dahil bukod sa hindi nakikisalamuha ang mga crew ng barko sa iba't ibang tao, pagdaong nila sa isang bansa, pwede rin hindi sila bumaba ng barko. Lalo na ngayon na moderno na mga barko at moderno na rin ang mga terminal, mabilis lang ang kargada, pagkakarga maya-maya sasabihin na sa'yo, sige alis na tayo, hindi ka man lang makababa, nasanay na rin kami sa ganyan. Pero kung pag-uusapan ang mga cruise ship o mga barko na tumatanggap ng pasahero, sila ang direktang maapektuhan dahil maaring mababawasan ang ruta ng isang barko. Halimbawa sa mga bansa na may travel ban bunsod ng COVID-19, hindi na sila makapag-cater ng mga pasahero doon. Mga cruise ships ay marami ang crew dyan. Sa isang barko, mayroong mga 500 mahigit. Kang mga Filipino crew ang nandyan. So biruin mo kung ilang barko yan at ilang daan ang mga Pilipino na magdaragat na nasa barkong yan, ay malaking epekto ito. Sapagkat ang mga crew ng cruise ship ay direkta at may close contact sa mga pasahero, kaya nanganganib ang mga ito gaya ng nangyari sa MV Diamond Princess. Hindi rin papayagang muling maglayag ang barko habang hindi ito na-disinfect. Ibig sabihin, pansamantalang mawawala ng trabaho ang mga crew ng barko. Hindi na sila tatakbo, hindi na sila maglalayag, hindi nila kailangan yung maraming crew. So maaaring magkakaroon na lang sila ng skeleton crew at mag-angkurahe sila. Tulad ng Magsaysay Maritime Corporation, isa sa pinakamalaking shipping agency sa bansa na siyang nag-deploy sa mga crew ng Diamond Princess cruise ship. Hindi na sila makapag-deploy muli ng mga panibagong crew sa barko dahil sa issue ng coronavirus disease 2019. Hindi pa rin malalaman kung kailan tiyak makakabalik ang mga manggagawang Pilipino sa barko. Pero ang nilinaw ng kumpanya, makakatanggap pa rin ng bayad ang mga crew sa loob ng 14 na araw habang sila ay naka-quarantine. Nangako rin umano ang pamunuan ng Diamond Princess na makakatanggap ng 2 buwan na payoff ang mga crew pagkatapos ng quarantine period.
Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue, Maynila. Umabot na sa 615 ang bilang ng patients under investigation o PUI sa bansa kaugnay ng coronavirus disease. Subalit, 64 na lamang sa mga ito ang nasa mga pagamutan at naka-isolate dahil nagnegatibo na sa COVID-19 ang karamihan sa kanila. Patuloy pang sinusuri ng mga doktor ang mahigit 60 PUI. Nananatiling 3 ang naitalang nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. Naka-code blue alert ang mga pampublikong ospital sa Pilipinas para sa case management ng mga PUI. Sa iba pang balita, nagpahiwatig si Pangulong Rodrigo Duterte na marami ang maaalis na kawani ng Bureau of Immigration dahil sa Pastilla Scheme. Ito ang balita ni Rosa Licos. Hihintayin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyong isinasagawa ng Kongreso kaugnay ng Pastilla Scheme o ang nabunyag na pagtanggap ng suhol ng mga kawani at opisyal ng Bureau of Immigration mula sa mga Chinese na pumapasok ng bansa bilang turista at papasok sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dito rin nakasalalay kung ano magiging desisyon ng punong ehekutibo hinggil kay Immigration Commissioner Jaime Morente. Pero ang babala ng punong ehekutibo, mas marami pang mga kawani ang matatanggal sa pwesto dahil sa naturang katiwalian. I am insisting on the ouster of all who are connected. I think we have terminated, but there will be more. I think meron atang napaalis na. But they should be replaced, all of them. February 20 nang iatas ng punong ehekutibo ang pag-alis sa pwesto ng mga sangkot na BI employees at officials. Humihingi naman anya siya ng listahan ng mga tauhang maaaring humalili sa mga nabakanteng pwesto. I am asking the Commissioner of the Civil Service na to give me a list of first grade nung nakapasa or those who have good records scholastically sa academic. Pwede niyang pala ng pangalan. I will replace almost all of them. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagpatupad ang Bureau of Immigration ng balasahan sa kanilang mga tauhan na nasa mga terminal sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, saklaw nito ang deputies ng Port Operations Division, terminal heads hanggang sa counter personnel. Ngunit hindi kasama ang hepe ng Port Operations Division dahil Department of Justice anya ang magdedesisyon para rito. Ayon kay Morente, regular umano nilang ginagawa ang naturang balasahan upang maisawata ang korupsyon sa mga tauhan nito at alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang bypass operation sa Rizal ang isang dating modelo at kasabwat nito sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nakuha sa kanila ang mahigit sa 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ito ang balita ni Sir Cadapan Jr. Kuha ito ng suspect na si Charlene Mecayer, 24 years old at dating modelo ng men's magazine na FHM noong 2013. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nakapost ang video na ito sa isang social media account ng suspect upang ipakita ang paraan ng paggamit ng iligal na droga. Napag-alaman ng mga tauhan ng Special Enforcement Service ng PDEA ang mga iligal na aktibidad ng suspect kaya agad na nagsagawa ng buy-bust operation. Nahuli ang suspect sa Taytay Rizal, ngunit itinuro rin nito ang kanyang source o ang pinagkukuhanan nito ng shabu na kinilalang si Emily Dudley, 60 years old. Nasabat sa mga suspect ang kabuang 60 grams ng shabu na tinatayang may street value na mahigit 400,000 pesos, 4,500 pesos na halaga ng ecstasy at iba't ibang klase ng drug paraphernalia. Inamin naman ng modelo ang iligal na gawain. Tinutulungan ko lang po yung mga bumibili. Ako lang po yung nakapag-transact.
Maharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagbabala ang PIDEA sa mga online platform operators na nagpapagamit sa mga ganitong illegal na aktibidad. You can expect these illegal drugs coming, knocking at your doorsteps. Payments also are done through online. So these are the new trends and challenges PIDEA is facing today. Nakikipag-ugnayan na ang PIDEA sa isang online selling platform kung saan may mga nakapost na ibinebentang drug paraphernalias na kagaya ng mga nasabat sa dalawang suspect. We are working this matter with Lazada. And we are also now looking on the possible liability of these platform operators because the illegal drugs are moving to the right markets and being sold by the operators unchecked. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy na nababawasan ang tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, posibleng bumaba sa normal na level ang imbak na tubig nito sa tag-araw. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Normal pa ang level ng tubig sa Angat Dam ngayon. Kaninang alas 6 ng umaga ay nasa 202.31 meters ang level nito kung saan nabawasan ng 10 sentimetro sa loob ng 24 na oras. Ayon sa Pag-asa, kung walang mararanasang pag-ulan sa Angat Dam watershed ay posible pa itong bumaba sa normal operating level bago matapos ang tag-araw. Posibleng umabot ito ng 180 or below sa kalagitnaan ng Mayo. Pero ayon sa Pag-asa, hindi naman nila inaasahan na mauulit ang nangyaring water crisis noong nakaraang taon sa Metro Manila. Mas mataas naman nila ang level ng Angat at Lamesa Dam ngayon na mga pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Kalakhang, Maynila. Sa kasalukuyan, ang elevation ng Lamesa Dam is mahigit 77 meters. Samantalang nung nakaraang taon, March 9 pa lang is wala na pong tubig ang Lamesa Dam. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, mananatili pa sa 42 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila para sa buwan ng Marso. Nagpapatupad na ng water service interruption ang Manila Water kung saan lahat ng mga customer ay may oras na nawawala ng tubig o mahina ang pressure na karamihan ay mula alas 12 ng hating gabi hanggang 4 a.m. Nasa 60% naman ang apektado sa mga customer ng Maynilad. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Magandang hapon po mga kasambahay. Umiiral pa rin po ang amihan ng Northeast Monsoon na nakapekto po sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, doon sa radar na nasagap natin kanina, may mga lugar pa rin na nakakaranas pa rin po ng mahihinang mga pagulan. As usual dito po sa may area ng Panay Island at maging sa ilang bahagi ng Central Visayas. Dito rin po sa may silangang bahagi ng Central Luzon, which is yung area po ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, sa susunod na 24 na oras, makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang malaking bahagi ng ating bansa. Subalit ang dala po nito mga pagulan ay posibleng mahihina lamang, lalo na po sa may silangang bahagi po ng Luzon. Pagmumula po sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, dito po sa may area ng Quezon at hanggang dyan sa may area ng Bicol. Sa Metro Manila at nalaming bahagi naman ng ating bansa ay makakaranas naman po ng maliwanag sa panahon. Meron lang po posibilidad ng pagkakaroon ng mahihinang mga pagulan at possibility na magkaroon din po ng mga thunderstorms o yung bigla mga pagulan. Subalit hindi naman po ito magdudulot ng mga pagbaha. Yung pong gale warning ng Pag-asa sa mga nasa malapit po sa baybayin o lumalaot sa baybayin po ng Ilocos Norte at maging dito sa Babuyan at Batanes Group of Islands. Kasama na rin po yung silangang baybayin po ng Catanduanes dito po sa may area ng Bicol at maging yung silangan at hilagang baybayin po ng Samar Provinces maaaring umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Delikado po na pumalaot dyan yung mga sakyang isda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa taas ng pag-alon. Wala pa rin pong bagyo o low pressure area sa Philippine Air Responsibility. Nating ulat panahon, ingat kasangbahay. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghingi ng paumanhin ng ABS-CBN Corporation kaugnay sa hindi naipalabas na mga campaign ad nitong 2016. Sinabi rin ng Pangulo na nakasalalay sa House of Representatives ang renewal ng prangkisa ng Giant Network at hindi siya makikialam dito.
Ito ang balita ni Rosa Licos. Matapos na humingi ng paumanhin ng presidente at CEO ng ABS-CBN Corporation na si Carlo Katigbak noong Lunes kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa political advertisement ng oposisyon na iniere nito laban sa kanya at pagpalyang i-ere ang kanyang ad, tinanggap ng Pangulo ang paghingi ng tawad ng Giant Network. Ito ang naging tugon ng presidente kahapon ng matanong hinggil sa issue. Gayunman, sa mababang kapulungan ng Kongreso pa rin anya nakasalalay ang franchise renewal nito at tiniyak na hindi siya manghihimasok sa issue. Are you accepting the apology? Yes, nandyan yan. I accept the apology. Of course. Tao lang rin ako. So, alam mo, I have kept a healthy distance from they are deliberating in Congress, the lower house and the Senate. There's a plan that they would pass a joint resolution, something. But fundamentally, really, ang decision nasa House ngayon. Not so much of the Senate because the Constitution says all of these things must originate from the lower house. Forget about all this hula-baloo. Hindi rin interesado ang Pangulo na kolektahin pa ang 2.6 million pesos na halaga ng refund para sa ads ng presidente na hindi nai-ere ng network noong 2016 at hinahayaan na ang ABS-CBN na magdesisyon hinggil dito. Nagpasalamat naman ang ABS-CBN sa pinakahuling pahayag ng presidente at agad na makikipag-ugnayan sa tanggapan ng Pangulo kaugnay ng pag-donate sa charitable institution ng ad refund. Samantala, tumanggi naman ang presidenteng sagutin ang tanong kung pipirmahan niya ba ang franchise renewal bill kung makarating ito sa kanyang tanggapan. I will cross the bridge when I am done. Maybe I will call the media to help me out. It would be a difficult decision, really. Kung ang palasyo naman ang tatanungin, dapat managot ang Kongreso sa taong bayan sa pagkabinbi ng franchise renewal bill, hindi lang ng ABS-CBN, kundi ng iba pang aplikante. They're supposed to represent their districts, so they will have to account for their constituents, why they have not done anything on this particular subject matter. I cannot understand why they cannot pass a law on either the renewal of or grant of a franchise, whether with respect to ABS-CBN or other pending applicants. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa kabila ng mga agam-agam ng ilang mga grupo at senador, naninindigan ng isang mambabatas sa mas papaigtingin ng bagong Anti-Terrorism Act ang paglaban ng bansa kontra terorismo. May sapat na safeguard din anya ito upang hindi maabuso. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Pasado na sa Senado ang Anti-Terrorism Act na layong i-repeal ang Republic Act 9372 o ang Human Security Act of 2007. 19 sa mga senador ang pumabor sa panukalang batas. Ayon kay Senator Panfilo Lacson na siyang co-author at sponsor ng Senate Bill No. 1083, mas palalakasin ito ang paglaban ng bansa kontra terorismo at makasasabay na rin sa ibang bansa. Binigyang linaw din anya sa Anti-Terrorism Act ang sakop at definisyon ng terorismo. Ngunit ilang grupo at senador ang nababahala sa bagong panukalang batas. Ayon kina Senator Kiko Pangilinan at Senator Risa Hontiveros, maaari umano itong maabuso ng mga otoridad. Sa ilalim ng panukalang batas, papayagan ito ang mga alagad ng batas na magmatsyag sa mga pinaghihinalaang terorista sa loob ng 60 araw at maaari ring ma-extend ng 30 araw. Ayon kay Pangilinan, maaari rin itong usigin ang telecommunication companies na isiwalat ang mga personal na tawag at mensahe ng isang individual. Pwede rin anya itong gamitin kontra sa mga senador na nasa oposisyon. Ayon naman sa grupong Anak Bayan Southern Tagalog, magbibigay luwag lamang ito sa mga pulis at militar upang magdetena ng mga individual at organisasyon.
Kasama sa panukalang batas ang pag-aresto sa isang pinaghihinalaang terorista ng walang warrant of arrest at maaaring idetene ng 14 na araw at maaaring madagdagan ng 10 araw. Ngunit paliwanag ni Lacson, hindi maabuso ang naturang panukalang batas dahil sa safeguards na nakapaloob dito. Paglilinaw ng senador, susundin pa rin naman ang panuntunan sa pag-aresto ng walang arrest warrant. Dapat ay maipaalam din ito ng law enforcement officer sa pinakamalapit na hukom kung saan naganap ang pag-aresto at maging ang Commission on Human Rights. May visitation rights din anya ang maaaresto. Hindi naman ito ordinary crime against persons or against property. Crime ito against humanity. At ang impact nito sa destruction ng lives and property masyadong massive. Hindi rin umano basta-basta ang gagawing surveillance sa isang pinaghihinalaang terorista dahil kinakailangan anya ng otorisado ito ng Court of Appeals bago ito tuluyang isagawa. Dinepensahan din ni Lacson ang pagtanggal sa probisyon ng Human Security Act na pagbabayad sa mga otoridad ng ₱250,000 kada araw ng pagkakakulong kapag ang isang pinaghihinalaang terorista ay napatunayang walang sala. Pinalawig din ito sa hanggang 10 taon na pagkakakulong ang kahaharapin ng mga otoridad na mapapatunayang umabuso sa kanilang gawain. So even in the Marawi siege, hindi sila nag-file ng case or cases in violation of the Human Security Act. Ang ginawa na lang nila, mga murder cases or multiple murder cases, yung mga pinile nila. Kasi nga natatakot sila na pagka na-dismiss yung kaso, pagmumultahin sila ng ₱500,000 a day. Bagaman maluwag pa rin anyang tinatanggap ni Lacson ang mga kontra sa panukalang batas, nanindigan itong napapanahon ng dapat paigtingin ang batas ng Pilipinas kontra terorismo upang hindi pamahayan ng mga teroristang grupo ang bansa. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. And for the news abroad, police in Panama have seized 5 tons of drugs that were transported aboard a semi-submersible boat in the northwest of the country. The National Aeronaval Service said the operation took place on February 19. The police arrested 4 Colombians aboard the homemade semi-submersible boat. The vessel was the first homemade boat of its kind that authorities have found with that capacity to move drugs. U.S. President Donald Trump put Vice President Mike Pence in charge of the United States response against the coronavirus and tells Americans that the risk is very low. Beverly Saison reports. U.S. President Donald Trump told Americans that the risk from coronavirus remained very low and placed Vice President Mike Pence in charge of the U.S. response to the looming global health crisis. At a White House briefing with his coronavirus task force, Trump defended his administration's response to the crisis and said public health officials were ready, willing, and able to move quickly if the virus spreads. We have the greatest experts in the world, really in the world, right here. People that are called upon by other countries when things like this happen. We're ready to adapt and we're ready to do whatever we have to as the disease spreads, if it spreads. Public health officials on Wednesday warned Americans to prepare for more coronavirus cases, and New York City announced plans to provide up to 1,200 hospital beds if needed as U.S. stock markets fell for the 5th consecutive day. Trump is seeking $2.5 billion from Congress to boost the government's virus response, an amount Democrats said falls far short of what is needed. If they want to give more, we'll do more. We're going to spend whatever's appropriate. Trump also said he's not ready to issue travel restrictions to South Korea and Italy, who are dealing with the coronavirus outbreak. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has advised Americans not to visit China and South Korea and stepped up travel warnings for Iran, Italy, and Mongolia. Meanwhile, South Korea and the United States will postpone joint military drills until further notice amid a growing coronavirus outbreak in South Korea that has now infected soldiers from both countries. The U.S. military reported its first case of the coronavirus on Wednesday. The South Korean military has also reported a number of infections and has confined most troops to their bases. Beverly Saison, UNTV News and Rescue. Growing concerns inside the International Monetary Fund and the World Bank
about the spread of the new coronavirus have prompted the institutions to consider scaling back their spring meetings in April or hold them by teleconference. The institution's April 17 to 19 spring meetings are scheduled to bring some 10,000 government officials, journalists, business people, and civil society representatives from across the globe to a tightly packed two-block area of downtown Washington, D.C. that houses their headquarters. The International Olympic Committee assures athletes that only a major health risk would jeopardize the 2020 edition of the Olympics that will be held in Tokyo. Kath Dumaraos reports. For this year's Tokyo Olympics to be cancelled or postponed over the coronavirus outbreak, the world's health would have to be at stake, according to International Olympic Committee member Dick Pound. Pound said it is not impossible to reschedule an Olympics for a year later, but wanted athletes who are training for Tokyo to know the IOC is fully committed to having them at the opening ceremonies on July 24. Only if there's the worst possible outcome of this virus and it becomes a real pandemic where world health is at stake, then we reluctantly have to say, well, that's more important, frankly, than the Olympics. Pound said any decision on whether to cancel or postpone the Olympics had a lot of moving parts and would involve the IOC, Tokyo authorities, governments, and international agencies who all felt it would not be a safe scenario to hold the event. Pound said the IOC remains in constant contact with the World Health Organization and would need that organization to weigh in over whether to hold or cancel the games and if other options should be considered. If the games are cancelled, and that's a big if at this point, it's going to be a complicated decision. And coughing all over other people in the stadium. Pound's comments came on the same day Japanese Prime Minister Shinzo Abe called for a 2-week curb on sports events as 2 more coronavirus deaths in the country heightened concerns the outbreak might scupper the Tokyo Olympics. A number of international sports events have been hit by the coronavirus, with some competitions being postponed and others canceled outright. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Iginiit ng isang senador na hindi maaaring mag-issue ang National Telecommunications Commission o NTC ng Provisional Authority sa ABS-CBN kapag napasuna ang prangkisa nito sa Mayo. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Public Services noong Lunes sa issue ng prangkisa ng ABS-CBN, sinabi ng Department of Justice na maaaring atasan ng Kongreso ang National Telecommunications Commission o NTC na maglabas ng provisional authority para sa istasyon upang makapagpatuloy sa operasyon habang nakabinbin pa sa Kamara ang franchise renewal application nito. Pero ayon sa isang senador, hindi na umano ito pwedeng gawin ng NTC kapag napasuna ang prangkisa ng ABS-CBN sa May 4. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, base sa desisyon ng Korte Suprema noong 2003, kinakailangan ng prangkisa ng isang korporasyon bago ito makapag-operate. Maging si dating Chief Justice Reynato Puno na siya mismong sumulat ng desisyon, sang-ayon na hindi na maaaring ituloy ng ABS-CBN ang kanilang operasyon hanggat wala itong prangkisa. Pero para kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi umano maaaring i-apply ang naturang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng ABS-CBN dahil may aplikasyon naman na para sa franchise renewal ang istasyon sa Kongreso. Si Drilon din ang naghain ng isang resolusyon sa Senado na layong atasan ng NTC na bigyan ng provisional authority ang ABS-CBN upang magpatuloy sa operasyon nito. Pero giit ni Lacson, hindi ito pwedeng gamitin ng NTC sa paglalabas nito ng provisional authority. So whether it's a concurrent resolution or a joint resolution, hindi ito pwedeng gamitin ng NTC para mag-issue ng provisional permit. Because yung provisional permit comes after a legislative franchise is issued. Simple lang naman yung interpretation eh. Nag-expire yung lisensya mo. Pwede bang sabihin namin ng Senate sa LTO, oy, extend mo nga yan?
Ang Kamara naman nagpadala na ng sulat sa NTC para humiling na bigyan ng ABS-CBN ng Provisional Authority para makapag-operate habang nasa Kongreso pa ang aplikasyon nito. Dagdag pa ni Lacson, wala na ring bisa ang pagpapasa ng isang joint resolution dahil may desisyon na rin anya ang Korte Suprema noong nakaraang taon na wala na itong ngipin sa pag-amyenda ng batas. Kung kakayanin ng Kamara na maibigay sa kanila ang bersyon nito sa susunod na linggo, ayon kay Lacson, maipapasa nila ang prangkisa ng ABS-CBN bago pa ito mapaso sa Mayo. Well, you can say that. Renewal, hindi lang inaksyonan. So, well, you can kasalanan say ba nila that. yun? It's really unfair to them. Hindi nila kasalanan dahil hindi naman sila late nag-file ng application. I don't know. Kasi sinasabi naman ng Pangulo, wala naman siyang tinatawagang congressman para wag i-hear yung... But, you know, yung lahat naman ng pronouncements doon papunta. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nanindigan si House Speaker Alan Peter Cayetano na mayroon ng nagnanais na paalisin siya sa pwesto bilang House Speaker. Ginagamit anya ng mga ito ang national budget at ang issue ng ABS-CBN franchise para mapaalis siya sa pwesto. Ayon kay House Speaker, si Marinduque Representative Lord Alan Velasco umano ang nasa likod nito. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Sa gitna ng issue hinggil sa prangkisa ng ABS-CBN, lumabas ang impormasyon na mayroong mga nagnanais na mapalitan ang liderato ng Kamara. Sari-saring akusasyon at pagbatikos ang binato sa ABS-CBN Corporation. Ngunit matapos ang Senate hearing noong Lunes, nag-iba na rin ang pananaw ng mga dating bumabatikos dito. Binatikos pa ng Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang Kamara sa hindi pagtalakay nito sa prangkisa ng ABS-CBN. They're supposed to represent their districts, so they will have to account for their constituents, why they have not done anything on this particular subject matter. I cannot understand why they cannot pass a law on either the renewal of or grant of a franchise, whether with respect to ABS-CBN or other pending applicants. Maging si Senator Bongo, sinabing dapat ang talakayin ng Kamara ang prangkisa ng ABS-CBN. Ang Pangulo mismo tinanggap ang paghingi ng tawad ng ABS-CBN Corporation Chief Executive Officer Carlo Katigbak. Kahit si Davao City Mayor Sara Duterte nagpahayag din ng suporta sa pag-renew ng prangkisa ng naturang network. Paglilinaw naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano, walang kinalaman ang Pangulo rito. It's not only about the President. Wala namang utos, hindi naman direction ng Pangulo yung ating how we're handling the ABS issue. Ayaw niya umanong madaliin ang proseso, lalo na't mayroon na lamang 6 na session days sa Kamara bago ito mag-recess. What we're after here is a serious discussion on the role of media in our democracy and how we can put rules and regulation that is fair to everyone, not to Duterte and his allies, not to the Liberal Party and their allies, but to everyone. Ngunit idiniin ng House Speaker na ginagamit ang issue ng prangkisa ng ABS-CBN at maging ang issue sa national budget para paalisin siya sa pwesto. Ayon kay Cayetano, may 20 kongresista anya na lumapit sa kanya hinggil dito, kaya naman nagbigay ito ng payo sa mga nasa posisyon na ibig manggulo. If you cannot cooperate with the present leadership, umalis muna kayo sa committees nyo, sa chairmanship nyo, bumalik na lang kayo pag speaker na si Congressman Velasco. Nang tanungin kung may kinalaman nga ba si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco sa mga pangyayaring ito, nangangako ng pondo at chairmanship at yung iba siya mismo kausap. Diba? But as I said, pag nahuli, ano pa ba sasabihin? Ayon pa kay Cayetano, gumagawa na umano siya ng investigasyon hinggil sa mga nais manggulo sa liderato ng Kamara. Meron kasing mga pananabutahe sa budget na nangyayari ngayon that I have to deal with, na na-trace namin sa kampo nila. No? But we will deal with it decisively, and yun nga advice ko dun sa ibang mga chairperson. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Taguig City.
Magsisimula na ang finals ng UNTV Cup Season 8 sa linggo. Magtutuos sa Game 1 ng Best of 3 Series ang defending champion AFE Cavaliers at rookie team DENR Warriors. Nangako ang Warriors na gugulatin nila ang Cavaliers dahil sa mga plays na kanilang inihanda para sa Game 1. Ito ang balita ni Bernardadis. Sa linggo na ang pinakaabangang banggaan ng dalawang kupunan na guguhit ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants, ang UNTV Cup. Magtutuo sa Game 1 ng Best of 3 Series ang defending champion AFE Cavaliers at rookie team DENR Warriors alas 5 ng hapon sa Paco Arena sa Maynila. Isang linggo lamang nagpahinga ang DENR mula nang talunin nila ang NHA Builders sa Best of 3 Series sa semifinals noong February 16. Sunod nito ay ang matinding pag-eensayo. Ayon kay Coach Norlito Eneran ng Warriors, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na sila sa UNTV sa kanilang narating at pagkakataong ibinigay sa kanila na makasali sa natatanging liga na ang puso ay tumulong sa kapwa. Aminado si Coach Eneran na mabigat na kalaban ng AFP, lalo na 3 beses na itong naging kampyon. Yung chemistry nila ang ganda. Kahit may injured na mga players, kaya pa rin nilang mag-step up at kaya pa rin nilang umiscore at manalo ng game. So, iba talaga yung years of experience na magkakasama yung team, buong-buo sila. Ayon kay Coach Eneran, gagamitin nila ang kanilang pagkauhaw sa kampyonato para makontrol ang ball game at makaungos ng unang panalo. So yun ang pagtatrabahuan namin, kung paano makontrol yung game, paano ma-minimize yung pag-set nila ng play. Kasi habang nakaset sila ng play, maganda talaga yung resulta. Bagamat na-injured ang tuhod at nasa 60% pa lang ang kondisyon, ibibigay ng Warriors centers na si Ed Rivera ang kanilang buong persa para sa DENR. Siguro 2 games na lang bibigay ko na yung best ko. Yung kung ano man yung masakit, hindi ko na iniinda. Basta dito na kami, lalaruin ko na ng maestro. Ayon kay Warriors guard Melvin Bangal, gagamitin rin nila ang kanilang karanasan nang talunin sila ng Cavaliers noong January 12 sa score na 90-83. Nakita namin kung ano yung weakness nila doon sa larong yun. Yung gagawin naming technique at plays, sigurado mabibigla sila. Inspirasyon din ng Warriors ang kanilang beneficiary na Environmental Heroes Foundation, kung saan ang makikinabang ay ang mga naulila ng mga dati nilang kasamahan sa DENR sa pagbabantay ng kalikasan. Itong mga players natin, halos mga forest rangers yan, saka forest protection officers. Imagine, they represent itong mga na-aksidente, itong mga namamatay na mga forest ranger namin. Bernardadis, UNTV News and Rescue. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.